Malakas at mabilis ang pagtama ng Ukraine sa isang linggo na minarkahan ng mga kontra-opensibang operasyon. Napaatras ng Ukraine ang tropa ng Russia sa dalawang harapan gamit ang malalaking pag-atake. Nakakahiya para sa Russia. Nagkakagulo ang kanilang mga sundalo habang tinatamaan ng mga atake ng Ukraine na ngayon lang nila naranasan. Para sa Ukraine, ginagamit ang kontra-opensiba para pigilan ang mga plano ng Russia sa digmaan sa 2026. Nagkaroon ng dalawang panig na pag-atake, ang Ukraine sa Dnipro at Oleksandrivsk, na pumuwersa sa Russia na biglang umatras at nagdulot ng malaking problema sa kanilang estratehiya para sa 2026. Pag-uusapan natin mamaya sa video ang nangyari sa Oleksandrivsk. Pero ngayon, puntahan muna natin ang Ilog Dnipro at ilang lugar na inakala ng Russia na kontrolado na nila. Ilang buwan nang kontrolado ng Russia ang mga maliliit na isla sa Ilog Dnipro. Akala ng puwersa ni Putin na ligtas sila sa kontra-atake ng Ukraine dahil nasa mga isla sila. Para makapaglunsad ng atake ang Ukraine, kailangan nilang subukang isakay ang mga sundalo papunta sa mga isla na iyon na maglalantad sa kanilang mga puwer sa mga kontra-atake ng mga drone ng Russia at iba pang mga sandata. Alam ito ng Russia dahil ginugol nila ang malaking bahagi ng 2025 sa pagpapadala ng sundalo sa mga misyong pagpapakamatay para makuha ang mga isla. Nagtagumpay ang Russia kapalit ng malaking sakripisyo. At inisip ni Putin na hindi maglalakas loob ang Ukraine na gumanti ng sarili nitong mga pag-atake dahil sa takot na mawalan ng mahahalagang sundalo na nakapuwesto sa mga isla na ito. Patuloy ang drone attack ng Russia sa sundalo at sibilyan ng Ukraine sa magkabilang pampang ng Ilog Dnipro at naging lunsaran ng operasyon ang mga isla. Pinapayagan nitong atakihin ng Russia ang mga matataas na posisyon ng Ukraine sa pampang at maglunsad ng pag-atake sa lungsod ng Dnipro, isa sa mga pangunahing target nito. Alam ng Ukraine na hindi dapat magpatuloy ang mga pag-atake, pero hindi rin nila kayang direktang atakihin ang mga isla sa Ilog Dnipro. Habang tinatamasa ng Russia ang inaakala nilang tagumpay at na tinutuloy ang pananakot sa sibilyan ng Ukraine, bumuo ng plano ang mga pinunong militar ng Ukraine. Kung hindi pwedeng magpadala ng mga sundalo sa mga isla, kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan, isang mas matalinong solusyon. Naisip nila ang 3 yugto na plano na sistematikong nagpahina at nagpatumba sa puwersa ng Russia sa isla. Sa isa sa pinakamatalinong kontra-opensiba sa digmaan sa Ukraine, iniulat ng Ukraine Today ang 3 yugto sa isang artikulo noong Pebrero 17 na nakalink sa RFU News. Ang unang yugto ay lumayo sa Ilog Dnipro at mga isla nito. Tamang natukoy ng Ukraine na ang mga nakahiwalay na tropang Ruso sa mga islang iyon ay mangangailangan ng supply kung gusto nilang magkaroon ng kahit kaunting tsansa na mabuhay. Napansin din ng mga pinuno ng militar na ang malaking bahagi ng pressure mula sa himpapawid na nararanasan sa Dnipro mismo ay nagmumula sa pagtatayo ng Russia ng mga command post at dipo sa kahabaan ng Dnipro Riverfront na kailangang tanggalin. Dahil dito, naglagay ang Ukraine ng nakamamatay na lason sa harapan ng Russia. Inatake ng drone operators ng Unit Venom ng Ukraine ang mga posisyon ng Russia na ginagamit bilang imbakan at launching point ng drone operators ng Russia. Hindi ito basta-bastang pag-atake ng drone. Gumamit ang Ukraine ng mga espesyal na ginawang drone na may dalang mapaminsalang TM62 na mga mina na nilagyan ng mga stabilizing fins. Pinayagan nitong ilunsad ang mga iyon mula sa drone para lumipad sa target. Isipin mo ito na parang miniature na version ng glide bomb strategy. Naging napaka-epektibo ang estratehiya. Ginamit ng Ukraine ang mga TM62 sa iba't ibang paraan nitong mga buwan. Noong Enero, iniulat ng Forbes na ang mga mina ay multi-purpose na sandata mula panahon ng Soviet na may 7.5 kilo o 16.5 libra ng high explosives. Ang mga TM62 ang pinakagamit na anti-tank mine sa mundo. Inaasahan ng Rusya na gagamitin ng Ukranya ang mga ito para gumawa ng minefield na magpapabagal sa mga tangke ng Rusya. Ang Ukranya ay gumawa ng modernisadong TMA-62 tinawag na TM2025 gamit ang 3D printer at may electromechanical at secondary fuses para sa remote detonation. Kaya bumabalik tayo sa unang yugto ng estratehiya ng Ukranya sa Ilog Dnipro. Ipinadala ng unit ng Venom ang mga TM62 sa Rusya sa ere, gamit ang remote detonation ng mga pinahusay na bersyon ng Ukranya para magdulot ng kaguluhan. Nasira ang mga imbakan at command facilities ng Rusya sa mga pagsabog na nagpapahina sa kakayahan nilang magsagawa ng drone reconnaissance o gumanti sa Ukranya.
Humina na ang puwersa ng Rusya sa isla ng Ilog Dnipro, ngunit hindi nagmamadali ang Ukranya. Sa halip, inilunsad nito ang ikalawang yugto. Sa pagkakataong ito, itinutuon ng mga operator ng FPV drone ng Ukranya ang kanilang pansin sa mga ruta ng pagtawid ng bangka at mga reinforcement routes na itinayo ng Rusya sa Ilog Dnipro. Sinabi namin kanina na magiging bangungot para sa mga tropa ni Putin ang pagputol ng supply sa isla. Tungkol dyan ang ikalawang yugto ng kontra-opensibang estratehiya ng Ukranya. Dahil sa madalas na pag-atake sa mga ruta, hindi na mailikas ng Rusya ang mga sugatang sundalo sa isla. Iiwan silang mamatay at mabulok kasama ng kanilang mga kasamahan. Pinalubog ng mga drone ng Ukranya ang mga bangkang demotor ng kalaban habang papalapit sa mga isla. Kaya naputol ang supply ng mga sundalo sa mga hiwalay na bahagi ng lupa mula sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tubig na kailangan nila para mabuhay. Napilitan ang Rusya na gumamit ng mga drone para maghatid ng supply sa kanilang mga sundalo. Pero dahil sa unang yugto ng mahusay na estratehiya ng Ukranya, halos imposible na itong magawa. Desperado na ang mga sundalo ng Rusya sa mga isla ng Ilog Dnipro. May ilang pilit tumatakas gamit ang talahib, pero tinatadtad din sila ng mga drone ng Ukraine. Kasabay nito, tinatarget ng Ukraine ang command at observation post sa mga sinakop na rehiyon ng Oleshki. Ilang buwan ding pinaghandaan ang bahaging ito ng kanilang estratehiya. Bago masakop ng Russia ang mga isla sa Ilog Dnipro, winasak na ng Ukraine ang Oleshki Bridge sa pamamagitan ng ASAM Hammer Strike mula sa kanilang MiG-29. Ganoon ding mga pag-atake ang sumira sa command at observation post. Tinanggal ng yugtong ito ang mas marami pang mata at tainga ng Russia sa Ilog Dnipro at nagdulot ng kaguluhan sa chain of command. Kung mahina na ang puwersa sa isla matapos ang unang yugto, sila ay takot, napahiwalay at gutom pagkatapos ng ikalawa. Sumunod ang ikatlong yugto ng kontraopensiba ng Ukraine. Napahiwalay ang puwersa ng Russia. Nag-focus ang Ukraine sa sistematikong pagpapahina ng kanilang magulo, ng depensa sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at sunod-sunod na pag-atake laban mismo sa mga puwersa. Walang drone cover ang mga sundalong Ruso. Sinira na iyon ng unang yugto. Wala rin silang natatanggap na utos o babala mula sa nakakataas dahil sa ikalawang yugto. Nagtakbuhan lang sila na parang mga manok na pugot ang ulo, umaasang di tamaan ng drone at munisyon ng Ukraine. Nasira ang mga pinagtataguan at kakaunting lugar na pinagkukunan ng supply ng mga sundalo mula sa drone. Tuwing nagpapakatanga ang mga sundalong Ruso sa isla na magtipon-tipon, hindi magtatagal at susundan ito ng atake ng Ukraine. Dahil sa sunod-sunod na FPV drone at aerial strike, unti-unting nasira ang mga depensa patungong Ilog Dnipro. Nahaharap sa pagpili ang mga puwersa, mamamatay sa isla o agad tumakas. Marami na ang naging matalino at pinili ang huli, gaya ng mga puwersa sa Oleksandrievsk na tatalakayin natin mamaya. Ayon sa datos ng intelligence, sinabi ng tagapagsalita ng militar ng Ukraine na si Vladislav Voloshin na inalis ng Rusya ang kanilang mga puwersa sa ilang isla ng Ilog Dnipro dahil sa tatlong yugto ng estratehiya ng Ukraine na nakaapekto sa moral at psikolohikal na kalagayan. Hindi masisisi ang mga sundalong iyon. Ginawa lang nila ang inaasahan ng Ukraine matapos maagaw ang supply nila sa kontra-opensiba at iwan silang mabobomba maliban kung tumakas. Ayon sa RFU News, tingin ng pamunuan ng Rusya na walang saysay ang pagsakop sa mga isla ng Dnipro. Walang sapat na rekurso ang Rusya para suportahan ang tropa sa mga isla. Kaya nawalan sila ng lugar para maghanda ng atake sa Dnipro at mga karatig na rehiyon. Huwag maliitin ang kahalagahan nito sa Ukraine. Sa pananaw ng militar, mas malaya nang gagalaw ang puwersa ng Ukraine sa mga pampang ng Ilog Dnipro. Maaaring hindi nila piliing muling bawiin ng buo ang mga isla sa Ilog Dnipro. Yan ay malalaman pa. Pero ang pag-iwan sa mga islang iyon na walang laman ay nag-aalis ng isang malaking direksyon ng pag-atake para sa Rusya, na nagpapagaan ng malaking presyon sa mga puwersa ng Ukraine na aktibong nagpapalakas ng kanilang mga fortifikasyon bilang paghahanda para sa natitirang bahagi ng 2026. Pero ang epekto ng kontra-opensibang ito ay maaring mas maramdaman ng malinaw sa panig ng mga sibilyan. Simula nang salakayin ni Putin ang Ukraine noong Oktubre, nagsimula ang Rusya ng paghahasik ng lagim sa mga sibilyan. Iniulat ng Reuters na sinadya ng mga drone operator ng Rusya na habulin ang mga sibilyan ng Ukraine gamit ang kanilang mga lumilipad na halimaw. Sa baluktot na human safari na layong gawing imposibleng mamuhay ng normal sa Ukraine, lalo pang pinatindi ng Rusya ang terorismo
Noong 2025, kaya tumaas ng 26% ang naging biktima na sibilyan kumpara noong 2024. Ayon sa Action on Armed Violence, 2,248 sibilyan ang naiulat na napatay ng Russia sa loob ng taon at 12,473 pa ang nasugatan dahil sa mga pag-atake ng drone ng Russia sa mga lungsod. Malaki ang tsansa na ilan sa mga biktima ay mula sa Dnipro. Matapos malinis ang mga isla sa ilog Dnipro, mas naging panatag ang mga tao sa mga kalapit na lugar. Kung ang unang kontraopensiba ay tungkol sa pag-alis ng presyon, ang pangalawa ay paghahanda sa tag-init na gustong gawing mahirap ng Russia sa Ukraine. Pero bago tayo lumalim dyan, ito ang The Military Show at ibinibigay namin ang buong larawan, hindi lang ang mga headline. Siguraduhing nakasubscribe ka para laging nauuna ka sa balita. Punta tayo sa Oleksandrivsk at kung ano ang nangyayari sa Russia sa prenteng iyon. Noong Pebrero 17 iniulat ng Militany ang sinabi ni Oleksandr Syrskyi, Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine, na patuloy ang kontra-opensiba ng Ukraine sa rehiyon ng Oleksandrivsk malapit sa lungsod ng Huliapola. Aktibong nakikilahok ang air assault at regular na puwersa ng Ukraine sa mga operasyon dito. Natila nangangahulugan na sumusulong sila sa mga gray zone na pinapasok ng maliliit na unit ng mga sundalong Ruso upang palayasin ang mga sumasalakay na iyon. Iniulat ni Syrskyi na epektibo ang kontra-atake at assault operations ng ating unit gamit ang unmanned system, artilleria, at radio-electronic combat equipment sa frontline visit niya. Sinabi ng punong komandante ng Ukraine na prioridad ang pagpapalaya sa mga teritoryong tinatarget nila. Ngunit kailangang maging matalino ang kanilang puwersa para mailigtas ang buhay ng mga sundalo. Baka iyon ang susi sa pangalawang pag-atake ng Ukraine. Para sa marami, ang pagbawi ng Oleksandrivsk ay tila paghahanda sa mas malaking kontra-opensiba. Posibleng paglusob sa Huliapola. Hindi ganoon ang sitwasyon, gaya ng malalaman mo sa loob ng ilang minuto. Sa halip, katulad ng 3 yugto ng plano na ipinatupad ng Ukraina sa ilog Dnipro, sistematikong inaalis ng Ukraina ang mga mananakop na Ruso upang mabawi ang mahahalagang bahagi ng teritoryo. Gagamitin ito para sa mahalagang layunin habang papalapit ang kalagitnaan ng 2026. Ano ang resulta ng operasyon ng Oleksandrivsk? Ang maikling sagot, malalaking tagumpay para sa Ukraine at magiging mahalaga ito sa lalong madaling panahon. Itinuro ito ni Militany gamit ang serye ng mga mapa na nagpapakita na ang Ukraine ay nagkaroon ng mga lokal na tagumpay sa ilang bahagi ng mga frontline mula Pebrero 9 hanggang 16 sa mga sektor ng Oleksandrivsk at Huliapola. Ang Russian front ay malaki ang naitulak pa atras, na nagbigay daan sa Ukraine na mapalaya ang ilang mga pamayanan, pati na rin ang paglilinis ng mga teritoryo sa labas ng mga iyon. Iyan ay magsisilbi sa layunin na malapit na naming ibubunyag. Ayon sa The Telegraph, ang pag-atake sa Oleksandrivsk ay sabay ginawa sa mas malaking pag-atake sa Zaporizhia, na nagresulta sa pagbawi ng Ukraine ng pinakamalaking lupang napalaya nila mula noong kontra-opensiba laban sa mga puwersa ng Moscow noong tag-init ng 2023 na hindi naging matagumpay. Ayon sa ulat, nabawi ng Ukraine ang 78 square miles o higit sa 200 square kilometers ng teritoryo mula Russia sa 5 araw. Ayon sa ulat, ang lawak ng teritoryong ito ay halos katumbas ng nasakop ng Russia buong Disyembre 2025, kaya't mas nadagdagan ang sakit na nararamdaman ng Russia. Ang nakikita natin dito ay ang pagsasamantala ng Ukraine sa isang pangyayari na nangyari sa Russia noong Pebrero, ang pagkawala ng Starlink. Nabanggit na natin ang biro tungkol sa mga manok na walang ulo ng ilang beses sa video. Akma ito sa nangyari sa mga sundalo ng Russia sa Oleksandrivsk matapos patayin ng SpaceX ang illegal na Starlink terminals na gamit ng Russia para sa lahat mula sa kanilang mga long-range na pag-atake gamit ang drone hanggang sa komunikasyon sa mga frontline. Ang mga puwersa ng Russia ay parang lutang na walang utos. Hanggang 70% ng mga unit ng bansa ay nawalan ng koneksyon sa mahalagang network na tumutulong sa kanilang pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Dahil dito, karamihan sa mga pag-atake ay tumigil at ang natitira ay magulo at walang kaayusan. At habang ang mga sundalo ng Russia ay lalong napuputol sa mataas na pamunuan dahil sa pagkawala ng kanilang kakayahan sa komunikasyon, sinasamantala ito ng Ukraine sa mga lugar tulad ng Oleksandrivsk, Zaporizhia,
Medyo hindi rin nabibigyang pansin ang katotohanan na ang pinakabagong serye ng mga kontra-atake na ito ay nakabatay sa isang bagay na ginagawa na ng Ukraine patungo sa pagtatapos ng 2025. Noong Disyembre, iniulat ng Interfax na nagawang mabawi ng Ukraine ang mga teritoryo sa mga pamayanan ng Udachny, Rushina at Kotlina na pawang nasa kanluran ng lungsod ng Pokrovsk na kasalukuyang nasa gitna ng labanan. Mas maliit ang mga tagumpay na ito kaysa sa nakikita ngayon. Pero malinaw na umatake ulit ang Ukraine sa Russia. Napakahusay na estratehiya ng Ukraine. Ngunit napabilis ito nang mawalan ng Starlink ang Russia. Matagal nang inilalagay ng Ukraine ang kanilang artilyeriya, lohistika, drone operators, at karamihan ng puwersa sa pagitan ng 6 at 12 milya o 9.65 hanggang 19.3 kilometro sa likod ng mga posisyon ng Russia. Dahil dito, nagkaroon ng malaking gray zone na pinamugaran ng mga Ukrainian drone at naging bitag ng kamatayan ng mga sundalong Russian. Ang nangyayari ngayon sa Oleksandrivsk ay resulta ng gray zone na estratehiya. Dahil humina ang mga puwersa ng Russia, nakasulong at nabawi ng tropang Ukraine ang mga teritoryong mahina na lang hawak ng Russia. Sa simula pa lang, patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na sumulong sa mga rehiyon kung saan binabawi na ngayon ng Ukraine ang kanilang mga teritoryo. Ayon kay Shersky, halos walang tagumpay ang kanilang puwersa. Hindi pa rin iniiwan ng kalaban ang kanilang layunin na basagin ang ating mga formasyon sa labanan at patuloy silang umaatake. Kabilang na ang paggamit ng mga bala, ngunit wala namang malaking tagumpay. Ayon kay Siersky sa isang post sa Telegram, nakapareho ng kanyang pahayag sa Facebook. Dagdag pa ng punong komandante ng Ukraine, hawak ng sundalo ang mga linya at posisyon. Pinipigilan ang plano ng kalaban at nagdudulot ng malaking pinsala sa kanilang tauhan at kagamitan. Ipinapakita ng patuloy na opensiba ng Russia sa Oleksandrivsk at iba pang lugar ang tunay na dahilan ng ikalawang kontra-opensiba ng Ukraine. Sa sitwasyong ito, ibinubuhos ng Ukraine na ibinubuhos ang lahat ng mayroon sila upang mabawi ang teritoryo ngayon para maging handa sa mga susunod na mangyayari. Samantalahin ang pagkakataon habang pwede pa. Wika nga, pero mas tumpak sabihing, ito ay pagpapaalis sa mga mananakop na Ruso habang sila'y nagyayelo sa gray zone, mga taguan. Ang dahilan kung bakit gusto ng Ukraine na gawing malayang teritoryo ang mga gray zone ay dahil naghahanda ito para sa tag-init kung saan pinaniniwalaang muling maglulunsad ng opensiba ang Russia laban sa Ukraine. Ayon sa isang artikulo noong Pebrero 9 sa Kyiv Post, ginugol ng Russia ang mga nakaraang buwan sa pag-iipon ng mga estratehikong reserba para sa balak nitong malakihang pag-atake sa silangan at posibleng timog na bahagi ng Ukraine. Sa huling bahagi ng tagsibol at papasok ng tag-init, kung naririnig mo ang mga alaala ng nabigong opensiba ng Russia noong tag-init ng 2025 na hindi nakuha ang Pokrovsk at hindi rin nagawa ang mga buffer zone sa hilagang silangang Ukraine na gusto ni Putin, tama ang iniisip mo. Sa pagkakataong ito, balak ng Russia na sumugod patungo sa mga lungsod ng Sloviansk, Kramatorsk at rehiyon ng Donetsk. Ayon sa ulat ng Kyiv Post, layunin ng Russia na pilitin ang ground forces ng Ukraine sa malaking labanan para sila'y wasakin. Hindi makatwiran para sa Ukraine na pumasok sa ganitong laban na gusto ni Putin. Ang opensiba ngayong tag-init ay tila layong pilitin ang tradisyonal na digmaan na gusto ng Russia na magtutulak sa Ukraine na iwan ang asymmetric na paraan at harapin ang labanan. Siyempre, hindi gagawin iyon ng Ukraine. At iyan ang dahilan kung bakit sinusubukan nitong makuha ang pinakamaraming teritoryo na kaya nito. Ngayon, bawat pulgada ng teritoryong iyon ay lalagyan ng mga depensa at fortifikasyon na ginagamit ng Ukraine para wasakin ang mga sundalong Ruso sa Pokrovsk. Sa Oleksandrivsk, itinulak lang ng Ukraine pabalik ang mga linya ng Russia. Kaya nitong gawing mas mapanganib ang dating gray zone bilang kill zone bago ang opensiba sa tag-init, kung saan maglalaan ang Russia ng 100,000 sundalo. Napilitan ang Russia na lumaban para mabawi ang mga lugar na nais nitong gawing staging ground dahil sa ginawa ng Ukraine. Napakagaling nito. Bakit? Balikan natin ang sinabi tungkol sa Russia na nag-iipon ng strategic reserves para sa tag-init. Kung susubukan ng Russia na bawiin ang mga teritoryong napalaya ng Ukraine, kakailanganin nilang magpadala ng mas maraming sundalo sa kill zone ng Ukraine. Mapipinsala ang mga sundalong iyon. Kaya mapipilitang gamitin ni Putin ang mga reserbang nakalaan sana para tag-init. Habang mas marami sa mga reserbang iyon ang kayang wasakin ng Ukraine sa mga lugar tulad ng Oleksandrivsk at iba pa, mas lalong hihina ang pag-atake sa tag-init. At sa ganitong paraan, mapipilit ng Ukraine si Putin na ulitin ang nangyari noong tag-init ng 2025. Ang Russia ay matitira na lang na may magagarbong plano at mas magagarbong mga pahayag na wasak-wasak na. Nagawa ng Ukraine ang sunod-sunod na tumpak at matalinong kontra-opensiba
Nakaunti lang ang isinakripisyo kapalit ng malalaking tagumpay, ayon sa Atlantic Council noong Enero. Ang mga depensang mayroon na ang Ukraine ay nagdudulot sa Russia ng matinding gastos, kapwa sa pera at sa dugo ng kanilang mga sundalo. Para makuha ang kaunting tagumpay na agad nabawi ng Ukraine sa Oleksandrivsk, kailangang muling magbayad ang Russia ng malaki bago sumulong ngayong tag-init. Wala sa Russia ang kailangan nito para mabayaran ang mga halagang iyon, at matagal na rin itong naubusan ng kredito. Matapos ang 4 na taon ng laban, tapos na para kay Putin ang digmaan sa Ukraine, pero hindi niya ito matanggap dahil sa kayabangan. Ang kanyang mga palpak na estratehiya ang nagdulot sa kanyang hukbo ng pinakamalaking pagkawala ng sundalo sa makabagong kasaysayan, lalong sasama ang kalagayan ng Russia mula dito. Panoorin ang aming video para sa iba pang detalye. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri sa laban sa Ukraine at epekto nito sa Russia. Salamat sa panonood.